City. This is the FM radio of EDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yes, magandang hapon po. Alas 3 na pala, partner. Pas na ng alas 3. Medyo na-delay po kami ng aming programa dahil sa may mga nilakad lang po tayo. At partner, mayroon yata tayong merong bagyo. May bagyo, pero pasalamat pa rin tayo at mukhang hindi kasama ang Oriental Mindoro, yung kabuuan ha. So may biyahe pa rin yung ating barko. Oo. Alam mo, isa yan sa mga binabantayan ngayon, yung mga pantala natin sapagkat sunod-sunod yung kanselasyon ng biyahe. Oo. Baka mamaya kumbaga pag medyo malayo kasi ang biyahe mo at lumihis yung bagyo, baka mamaya abutin sa daan at yan na naman yung nasa huli na naman ang pagsisisi pagka hindi naisaayos. Di ba, partner, nakanda yung mga ayuda eh. Ganyan naman tayo lagi, partner, di ba? Pagka yung wala pa yung mga ganyang pagbaha, hindi naman sinusolusyonan kung paano maiiwasan o kaya paano mapipigilan kahit paano. Ang inuuna talagang siguro isipin yung ihanda yung mga ayuda. Oo, nasa ayuda daw ang buhay. Katulad niyan. Lalo mag-eleksyon, kita mo naman pati yung mga budget doon sa budget deliberation talagang nagkakagulo ngayon. Isa sa mga pinag-uusapan nila yung pondo ng Vice President kung saan naging kontrobersyal sapagkat iba yung sinasagot sa mga tinatanong. Oo, nagagalit. No. Kasi partner hindi ko rin maunawaan yung ating sa bakit hindi naman yung nakikita lang natin do sa mga pagtatanong do sa ating vice presidente. Do sa kasi karapatan lang talaga. Yun yung mga representative natin do sa Kongreso. Kumbaga tayo naglagay do sa mga nakaupo diyan. At kung mayroon man dapat na magbantay, sila dapat yung nagbabantay do sa kaban ng bayan lalo na pagdating sa usapin ng budget. Syempre tinatanong itong ating vice presidente pero parang napipikon itong sinasabi pinupolitika So hindi nga may paliwanag, 'di ba? Di ba nung last year yung 125 million na ginastos lamang sa 11 days ay hindi may paliwanag at itong tinatanong ngayon. At nahingi pa ng budget hindi pa nga nare-resolve yung yung issue na yan. At ang balita ko merong resulta na ang Commission on Audit hinggil dyan sa isyung yan. At sabi nga nila, mukhang hinaharang at kino-question yung laman ng report ng COA. Merong report ng COA kung di ako nagkakamali. May mga ginastos naman kaya lang malaki yung nawawalang pera. At yun siguro yung hindi may paliwanag kung saan napunta yung pera na yun. Kasi 'di ba pag sinabing walang COA audit, hindi siya na-audit. 'Di ba yan yung tinatawag na
intelligence fund. Kasi nga merong pagtatakip at pagtatago nung mga budget kaya nga intelligence. Yung confidential. Confidential fund. Di ba? Ibig sabihin pag confidential, hindi mo muna pwedeng hindi tanungin. mo pwedeng buksan. Confidential nga hindi ba't pwedeng ba nauso pagsabi. yung confidential na yan? Kasamahan niya ng mga intelligentsia fund. Ayun. Alam mo, nababahala ngayon yung ilang mga kababayan natin diyan sa Albay, kung saan yung walang tigil ng pag-ulan na maari daw umanong magdulot ng paglaguslos ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Dahil alam mo naman, di ba, pumutok nung kailan ang Bulkan Mayon at meron itong mga lahar na nasa bunganga niya. At pag tuluyang umulan at malakas, maaari itong pumunta sa baba. Doon sa Kabayanan. Sa Kabayanan. At yun ang delikado. Dahil alam mo naman, medyo marami ring nakatira pagdating sa baba. Kawawa naman yung mga kababayan natin. Pero dito sa Metro Manila, kanina nakikita ko doon sa mga Facebook, hindi lang sa Metro Manila, baha din. Talagang nakita ko sa Antipolo, sa parting Masinag, talagang hanggang baywang yung tubig. Yun siguro babalik na naman yung katanungan sa napapunta yung mga pondo. Pagdating doon sa sinasabi nating sa kanilang flood mitigation project. Sana yung mga budget na yan ay nariyan pa at hindi yung papel na lamang yung natitira. Kasama Sandy. Yun nga, doon sa usapin partner nung budget dito, for example, dito sa atin sa Oriental Mindoro. Siguro sa aking pananaw na yung budget para doon sa mga infra, medyo bawasan na dahil ang kailangan siguro masunahin muna yung talagang makapagbibigay ng direktang tulong doon sa ating mga kababayan katulad ng trabaho. Yun doon sa kalusugan, yung sa gamot. Dapat siguro doon muna tayo although hindi naman natin inaalis yung pag-budget doon sa infrastruktura. Kaya lang dapat kung magpoproyekto ka ng mga infrastruktura, dapat yung alam mong makakatulong din sa ating mga kababayan. Kasi ngayon nakikita natin madaming naipapagawa pero mukhang hindi napapakinabangan ng ating mga kababayan. Alam mo naman kasi pag infra may pera. Ayun, yun ang talaga yun Kaya magtataka ka samantalang dapat siguro kung talagang ikaw isang magaling na politiko, dapat yung mga pangunahing pangangailangan muna ng ating mga kababayan ang dapat bigyan ng budget na mas malaki. Lalong-lalo na yung sinasabi nga natin, yung mga livelihood project, paano magkaroon ng trabaho para hindi umaasa itong ating mga kababayan doon sa politiko, doon sa bigay ng mga politiko na kung titingnan mo, yun naman ay pera ng taong bayan. Yung pera yun ng yung mga nagbabayad ng tax. Ang problema, pinamimigay lang ng mga politiko, basta-basta yan, para ginagamit na pampapogi. Akala naman ng ating mga kababayan, ay galing mismo sa kanilang bulsa yung pera na yun. So, nagkakaroon tuloy ng utang na loob. Kaya dapat talaga, ang dapat paano rin talaga ng ating mga, kung sino man, mauupo, ay yung kabuhayan ng ating mga kababayan, yung matatag na kabuhayan, yung edukasyon, yung decenteng pabahay, yung sa kalusugan partner, napaka-importante yan dahil talagang siyempre pag malusugan ang isang pamayanan, malaking kabawasan yan pagdating sa pagbabudget mo sa health. Tama ka kasamang Sandy dahil pag malusog yung pamayanan, masigla yung hanap buhay. Lalo-lalo na pagka mababa ang kuryente. At siyempre pag mababa yung kuryente, marami yung mga industrial nababanggit mo plant, partner, diba? yung kuryente medyo nabababag ka? Nababagabag ako kasi ka. sa dami partner na nakikita ko talagang sikat na yung Oriental Mindoro pagdating sa problema sa power. Nakikita mo yung mga nagti-TikTok, pinagkakakitaan na rin. Although tama naman yung sinasabi nila doon sa TikTok nila. Siguro dinadaanan nilang sa ganung bagay. At least kikita pa nga naman sila. Hindi natin alam kung papaano ngayon resolbahin. Alam mo, may nakita akong post na isang incumbent na politiko
at yung isang naghahangad na lumaban bilang isang vice gobernador di umano dito sa ating lalawigan. Alam mo yung mga posting na puro negative yung mga nababasa ko. Oo. Kaya pala ika naman puro pa-epal lang naman, wala naman kayo nagagawa parang ganun ba kung sino ang makaresolba ika sa brownout hanggang 2025 ay sila yung aming iboboto. Ayun. Parang ganun yung mga sistema na ito kasi ano na yan kumbaga yung mga kababayan natin ay galit na at siguro malaki talaga ang naging epekto ng patay-sindi sa kanilang pamumuhay, sa kanilang negosyo. May particular siguro alam mo naman sa panahon ngayon, di tulad kasi nung araw na pag walang kuryente, yung panahon natin hindi ganoon kainit. Kumbaga yung mga tao noon ay sanay kahit kahit wala pang electric fan noon Oo, nung bata kami wala naman electric fan. Wala Kaya namang lang siguro electric hindi fan. naman ganun katindi yung init na nararanasan natin ngayon kasi iba na ngayon iba na yung panahon ng una. Siguro dahil mas mapuno pa nung una. At saka alam mo yung the way na umuunlad ang isang syudad, lumalawak kasi yung yung mga lugar na nasisemento. So yung tendency diyan, nagbabago yung panahon. Kasi yung reflect ng init ay di ba pagka sa araw halos lahat napakaraming sementado sa isang area. Mapapansin mo naman yan kahit sa bakuran mo kasamang sandi, subukan mong tumira na yung bakuran mo hindi sementado at doon sa lugar mo na sementado yung mga nasa palibot mo. Napakainit Kasi may singaw yan. Dahil may singaw, di ba? So nung araw, hindi pa ganun kaunlad yung lalawigan ng Oriental Mindoro. Ngayon medyo aminin natin talagang umaangat ang pamumuhay ng ating mga kababayan dahil nandyan yung nag-i-evolve yung negosyo. Yung mga kababayan natin na naghihirap sa abroad para maisaayos yung kanyang pamilya dito sa Pilipinas ay nariyan yung pagbabago sa kanilang pamumuhay. May mga negosyo na apektado kasi ng kuryente. Dapat kung sa ganung katayuan natin, dapat naman yung serbisyo nagbabago din. Kumbaga partner hindi naman problema kung maging mahal yan kasi sana naman maganda yung serbisyong binibigay. Yung nabanggit mo doon sa negosyo. Madami nang naluluging mga negosyante. Di kamakailan lamang, 'di ba? Nag-file na ng isang resolution yung sangguniang bayan ng Rojas para paimbestigahan. Yung problema ng Ormeco sa kuryente. Hindi na bago partner yan, 'di ba? Nung una pa inireport na nila kay Tulfo yan. Wala rin nagawa, ganun pa rin. Sabi, aayos na daw ang kuryente, pero wala nangyari. At kung matatandaan mo partner, madami nang gumamit ng issue na yan, pagdadating ng election, sasabihin papangako na wawakasan ko ang problema sa kuryente. Merong maganya kunwari partner na mga politiko nung una pa man. At may mga video niyan, makikita sa video kung sino-sino yung mga politiko na yan na talagang pinagmamalaki, sumisigaw pa sa entablado na talagang sasabihin i-resolve ko ang problema sa kuryente, pero wala nangyari. Matatapos ng mga termino, naroon pa rin yung problema doon sa kuryente. At yung binabanggit mo kanina, yung doon sa kasi malapit nang mag-election o sinasabi nila nung una wala daw makakalaban ng ating gobernador pero tingin ko partner hindi magandang bagay kung wala makakalaban kasi may problema tayong kinakaharap at ang mga tao umaasa ng pagbabago kung walang makakalaban yan mananatili tayo sa ganitong sistema na hindi nasusolusyonan yung mga ganyang problema. Actually, ang kuryente sa problema lang yan ng ating probinsya. Kaya dapat talaga merong makakaharap at baka yung sinasabi natin kahit baguhang politiko ay may magawa dito sa mga problemang ito. Kumbaga, at least merong malalapitan itong ating mga kababayan. Oo, merong mga naghahangad ngayon na ang proposal nila ay magkaroon ng solar plant. Although nakakatulong yan. Maganda pa. Totoo, partner. Malaki ang maitutulong yan. Pero ang tanong, sa paanong paraan? Siyempre, hindi pa naman natin... Diba, partner, minsan doon sa isang press ko na banggit mo na pwedeng, yung mga solar power, may napanood ka,
na inilalagay doon sa mga Sa lake. Oo. Ang dami natin dito ang dami natin dito mga kumbaga sa mga paradahan ng mga mall na open air. Bakit hindi 'yun ang lagyan mo mga solar power, yung mga paradahan na ganyan? Makakatulong ka pa, masisilungan mo yung mga sasakyan. Kasi may Diba? nakita akong yung solar plant dito sa San Jose Occidental Mindoro na kung saan tingin ko functional na siya dahil isa yan sa mga naging ngayon sa mga naging alternatibo ng Occidental Mindoro yung solar power plant para makadagdag sa supply ng kanilang lalawigan. Although sabi nga ni Caribor na noong mga nakaraang taon nagkaroon ng isang solar power plant diyan sa isang bayan. Parang mahal ang naging singil din. Naging singil niya medyo mahal dahil mas malaki ang mas malaki yung maintenance na tinatawag. Pero sabi nga ni Congressman Panaligan, mayroong mga pagbabago diyan dahil mayroong mga bagong pag-aaral ngayon. Hindi, tsaka mga first time pa daw sumubok itong mga ito eh. Sa ngayon nakikita yung iba tagumpay naman. Di ba? At hindi lang yan dahil hindi lang naman siguro tayo sa Pilipinas ang gumagamit ng mga solar plant na yan kundi sa ibang bansa. At ang isa pala sa kagandahan nito kasamang Sandy ay ito'y environmental friendly. Dahil siyempre walang emission, walang usok, malinis ang produkto na nanggagaling sa solar. At the same time, nakakabawas pa ito sa tawag dito sa init ng araw. Kasi hinihigop niya, di ba? Tapos kino-convert into power. Kaya maganda ho ito. Sana'y makapag-isip naman yung ating mga kababayan. Saka partner talagang diyan na rin naman papunta yung yung ating kahit yung ibang bansa, kahit yung ibang probinsya, ibang syudad, diyan na rin papunta sa sa mga paggamit ng mga renewable energy. Hindi lang naman yung solar power kundi yung wind power, yung hydro. Di ba? Yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan na ang sinasabi ng iba, paano pag walang walang araw, di walang solar power. Meron naman tayo wind power na pwedeng gamitin kung malakas ang hangin. Kung alternate mong gagamitin yan. Pero meron pa rin naman tayong diesel na gagamitin. Hindi naman mawawala yan. Kaya lang, siyempre, mababawasan yan. At ang kagandahan doon, yung sa solar power, magbibigay ng trabaho yan sa ating mga kababayan doon sa paggagawa ng mga solar power, di ba? Kaya dapat talagang ngayon pa lang sabagay matagal na yung si Congressman Arnan Padaligan yata may mga sinumite ng proposal para gumamit diyan sa Ormeco pero hindi yata nabibigyan ng pansin kasi walang sagot hanggang ngayon. At hindi naman gumaganda yung sistema ng ating kuryente kundi patuloy na lumalala. Isipin mo, kaganda-gandang panahon biglang nawawala yung kuryente. Dati namang hindi. Ngayon umulan ng kaunti, kumulog, wala na yung power natin. Ang masama pa nito parang sinasabi yung kinakambyo ba na minsan nakakasira talaga ng ng kuryente. Hindi mo ba napapansin September to na ngayon? Oo. Panahon na simula na ng Kapaskuhan. Oo nga. Kaya pero sabi nga kung kailangan mo ng yung masikat daw yung yung nasa 5 rain. Yung nasa 5 yung pagdating sa Patay Sindi. Oo. Mukhang pupunta ka ron Oo. Oy, pati ko lang parte nakatutok sa ating programa si Madam Colleen Joaquin at saka si Mr. Romeo Villar Cleope. Dapat naman ang tanong tungkol sa 2025 budget, mga tanong last 2022 na confidential fund ay nasa kuha na ngayon. Napanood ko yung hearing, talagang yung member ng HOR mga tanga. Hindi nag-iisip. Panay, politika, mag-aral din kayo kung ano na lang. Di lang masabi ninyo, bayaran ba kayo? Hindi naman ho. Huwag ka magalit. Oo. Si Konsehal Froilan Alan Manyebo nakatutok sa atin. Si Carlo Maliksi nakatutok din sa atin at si Mr. Benz Atila Paildog nakatutok sa programa natin. Oo. Ano ba sinasabi to? Dapat daw naman tungkol sa 2025 budget, mga tanong last 2022 na confidential fund. Ito'y ngayon na nabubuklat kaya napapag-usapan. Although 2022 pa ito, itong mga
itong mga issue na ito. Hindi naman naipaliwanag ito ng gusto nung panahon na yon, di ba? Wala namang magandang paliwanag tungkol do sa 125 million. Kaya binubuklat ito eh. Ayan ito, palulusutin na lamang ng basta-basta na gano'n. Pera ng taong bayan ito eh. At saka, which is merong COA report na kung ano yung mga nakasaad at kung saan ginasta yung naturang budget. Pero ang sabi nga ng mga ilang nagtatanong doon sa committee, papaano ito ginastos at yung ibang pondo saan napapunta? Although sinasabi nga na confidential fund, may mga, kasi pag sinabing confidential fund kasi may mga, di ba sabi nila may mga proseso kung paano gagastusin na hindi na kailangan i-liquidate. Hindi, tsaka partner, hindi dapat confidential ang tawag dyan. Paano magiging confidential dyan? Pera at pag-aari ng taong bayan yan. Bakit kailangan itago mo kung paano mo ginagastos yan? Dapat may pakialam ang taong bayan diyan sa paggastos diyan. Tsaka hindi yan basta sinabing confidential, wala nang pakialam. May proseso yan, katulad yung sinasabi mo. At saka di ba ang mostly ang gumagamit ng mga confidential funds na ito ay itong mga yung ating Department of National Defense na kung saan yung mga confidential funds ginagamit yan sa mga intelligence fund na kung saan ay ginagamit nila internationally at mismo dito sa ating bansa sa pagtiktik ng mga ganitong klaseng illegal na aktibidad. Yan ang gagaling yung yung mga isa yan sa mga ginagamitan ng mga confidential funds. Kasi may mga may mga intel silang binabayaran so although meron din naman yatang proseso na doon sa opisina ng Vice Presidente, meron din silang ginagamit ng mga confidential funds. Pero tama ka sapagkat pera din ng taong bayan yan Bakit mo itatago, partner? Pera ng taong bayan yan. Bakit mo sasabihin, gagastusin mo na lang ng pag ganun-ganun na walang magandang explanation? Diba? Katulad na sinabi ni Attorney Joel Habal. May notice of disallowance na pala sa 73 million na confidential fund per COA findings. Natural na ngayon lang talaga mapag-usapan yan. Diba? Kahit sabihin mo bang 2024, ngayon lang pag-uusapan yan, ay noong 2022, talagang issue yan na hindi naman talaga na-resolve. Ngayon, meron na yung sinasabing 73 million. So, dapat talagang nabubuklat yan. At saka kung wala kang tinatago, kung wala kang tama ang pagkakagastos mo diyan, bakit ka magagalit at parang babastusin mo yung yung mga nagtatanong sa iyo, ay mga representative yan ng taong bayan para magbantay sa kaban ng bayan. Magandang hapon kay kasamang Attorney Joel. Isa sa mga matikas niya abogado diyan sa 2nd District. Idol natin ito Masarap ang pansit diyan at saka yung pag tayo nakadayo ng pinamalayan, pag tayo nagkaroon ng dadaan tayo diyan. Isang masarap diyan yung binabalik-balikan ko yung Alam, magbabayad ka, partner. Yung chicken pie at saka yung boko pie. Magandang hapon po, Attorney. Kumusta yung ating mga kliyente diyan Ngayon, partner, medyo magulo. Pagdating sa National, medyo magulo di ba, nakikita mo yung dating magkaalyado, sabi unit team. Ano nangyari ngayon? Sila na mismo ngayon nagkakagatan. At siguro sa bandang huli may tutuga na diyan na talaga may nangyari noong last election. Wala. Yung isa nagtatawag ng ng people power. Sino kakagat sa people power away yung dalawa yan. Hindi naman away ng taong bayan yan. Saka masyadong personal kasi yung mga atake sapagkat may dumating. Ilan daw dumating. Mamili ka daw sa labanan daw ng kampo ng kadiliman at saka kasamaan. Kampo ng kasamaan. Pero binago pala. Binago naman pala agad. Kinorek naman. Kumbaga dala lang daw ng kabilisan ng talas ng dila. Hindi ko maintindihan, partner, kasi may mga kaibigan ako na talagang sampang-samba sa mga yan. Halos pagpatayan. Ngayon, sila magkakaaway. Huwag mong sabihin na ganyan si Ka Robert. Pakinggan ka kanila Ka Robert, nasasabihin naman di ba? Si Ka Robert, laging nakikita mo yung mga post niya dati naman di ba? Sa ngayon trolls may kaibigan akong
talagang kilalang-kilala ko. Talaga ito Marcos loyalist. Talagang ito yung pinagtatanggol doon. Abe, ngayon na iba na. At galit na galit kay Marcos at kamping-kamping naman doon sa isa. Oh, bakit daw si Kibuloy pinahuhuli? May kaso si Kibuloy. Kaya dapat talagang ipahuli. Unang-una, kung sinasabi ni Kibuloy na siya ay appointed son of God, o dadaan lahat sa kanya ang tao para makarating sa langit, ay bakit nagtatago siya doon sa sa kasong inihahain sa kanya? O kung makapangyari siya, sinasabi niya napatigil niya daw yung pinatigil yung bagyo noon. Bakit hindi niya ipatigil yung mga pulis? Hindi niya may patigil yung mga pulis kaya harapin niya yung problema. Ang daming pera tsaka ang dami niyang abogado, di ba? At saka isa pa, alam mo ikaw na nga yung wanted. Ikaw pa ang nagdi-demand ng kondisyon na kung siya'y susuko ayon sa kanyang abogado ay dapat daw ay merong written declaration si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang nakasaad ay hindi ito ipasa kamay si Kibuloy sa hindi daw ipapadala sa US. Ang alam ko sa US nga siya may kaso wanted siya sa US. Wanted siya sa US at parang malayo naman yung sinasabi niyang matagal nang may banta sa kanyang buhay. Ang CIA daw na kumikilos daw mukhang hindi naman ganoon talaga lang. Kung siya lalabas, doon lang mapapatunayan talaga na patunayan niya na talagang wala siyang kinalaman. Doon sa mga binibinta sa kanyang kaso nito. Human trafficking. Human trafficking at saka yung tawag dito. May mga rape pa yata. May child abuse pa, ganoon. Dapat sagutin. Kung mayroong kung wala siyang pagkakasala. Parang ganoon kasi yan huwag kang kikibo at Diyos ang hihipo. Baka ganoon ang nangyari Tapos panawagan pa nung iba, bakit daw hindi kumikilos ang mga kaparian sa mga nangyayaring ito, mga human rights violation daw. Bakit sila ang kumilos, sila yung nananawagan yung mga kampo-kampo nila yan away ng kampo-kampo nila yan, hindi naman away ng taong bayan yan At saka isa pa, wala namang puwersahan na ginawa yung PNP dahil sila naman ay sumusunod dun sa utos base dun sa kanilang warrant of arrest, di ba? Na magsiserve ng warrant para dun sa kay Kibuloy. Kung walang tawag dito, kung wala namang puwersa na para pumigil doon sa mga kapulisan at siya kusang sumuko at sa matiwasay na pamamaraan, wala namang masasaktan dyan ang problema kasi ay nandyan ang kanyang mga supporters para pigilan at ipagtanggol siya di ba? Tapos di ba, ang daming mga mga lumalabas doon sa mga sa Facebook na nandoon na sa nasa safe tawag doon, yung pinaka safety tank po ang tawag doon may mga pati si Jose Merichal lumabas na rin doon. Pati yung heartbeat. Siguro dapat sa bagay yung pasalamat tayo kahit papaano yung Kongreso patuloy din doon sa trabaho nila katulad ni Congressman Arnan Panaligan yung kinatawa nating unang distrito. Makikita mo talaga yung trabaho doon sa Kongreso, talagang nakatutok lamang kung ano yung problema talaga ng ating bansa. Doon sa deliberation ng budget, nakita natin kung paano niya tinatanong yung mga miyembro ng NEDA at ang sabi, mas pagtuunan ng pansin yung industrialization. Tama naman yung pag pinagbuti mo yung industrialization, mababawasan yung importation mo kung pag-asa doon sa ibang bansa, yung kailangan natin magkaroon ng self-reliance sa lahat ng pangangailangan natin. Yung pinasabi niya, yung mga pagpapabuti ng ating mga shipyard. Talagang napapanahon yan dahil kung titingnan mo, ang Pilipinas ay hiwa-hiwala yan At kailangan talaga natin ng mga barko para makarating sa bawat lugar. Hindi na natin kailangan mag-import pa na mag-import yan. Dito kayang gawin yan at magbibigay pa ng trabaho do sa ating mga kababayan. Yung katulad doon, problema natin sa West Philippines. Hindi lang sa West Philippines, yung
jeep modernization program natin, may mga tayo dito, may mga kababayan tayo dito magagaling na mekaniko at may mga talagang gumagawa na ng sasakyan. Magagaling na mga latero. Latero, nakita natin yung mga pinapakita sa mga Facebook ngayon na gawang Pilipino. Isipin mo kung dito nakukunin lahat 'yan at hindi na i-import sa China yung mga jeep na laking trabaho ibibigay niya sa ating mga kababayan. Kahit nga doon sa mga ginagamit ng gobyernong sasakyan gano'ng kadami yan, puro import yan. Kung Pilipino nang gagawa niyan, edi halos siguro ang ganda niyan dahil puro may trabaho mga Pilipino. Oo, at saka isa pa, ano kasi yun kumbaga nakapag-generate ka ng employment dito sa ating bansa. At the same time, sa ganung pamamaraan, nagkakaroon tayo ng sarili nating identity, yung pinaka-patent ba? Pagdating dun sa manufacturing ng mga kung anumang klaseng sasakyan, paggawa ng sariling barko, ay hindi na tayo, kumbaga, iyan kasi ay kailangan lang ng kailangan lang kasi ng ng pagtutok at programa na pagtulong ng gobyerno para ma-modernize yung ating mga pagawaan. Kasi hindi naman kaya ng isang private investor lang dito sa atin na gumawa ng ganyan kung walang suporta ng gobyerno Dapat talaga partner may suporta ng gobyerno. Partner, kung matatandaan mo, ang Pilipinas nung una maunlad na compare dyan sa Thailand at saka sa Korea. Yung Vietnam. Mas advance ang Pilipinas diyan nung mga panahong siguro sabihin natin mga 50s ganoon o 60s. Advance ang Pilipinas diyan. Actually ang Korea, ang Vietnam, galing pa sa gera yan Tumulong pa ang Pilipinas diyan, ma-liberate yung mga sa gera. Nagpadala tayo ng mga sundalo diyan. Nung ma-liberate sila, nagpadala rin ng tulong yung ating gobyerno diyan sa Korea, nagpadala diyan ng mga magagaling na mekaniko, tinuruan silang gumawa ng mga sasakyan. Okay, kaya lang naging problema kasi doon sa Korea, sinuportahan talaga ng gobyerno ng Korea yung ganung programa. So natuto sila. Nakapaggawa sila ng mga magagandang sasakyan ngayon. Nung una, tinatawanan yung made in Korea Pero utay-utay nila na perfect at ngayon nag-i-import na sila ng Kia kung ano magagandang sasakyan. Pero diba? nauna ang ayong natin, saraw natin yan. Nauna, kumbaga partner, kung ang ginawa ng gobyerno natin, sinuportahan niya mga ganyang, yung industrialization, sinuportahan yan, baka mas magagandang sasakyan na yung na ipoproduce natin at na-export natin. Sa usapin ng agrikultura partner. Ang Vietnam sa totoo lang yung mga magsasaka nila, mga technician, dito nag-training yan Nag-training yan dito sa atin ng diyan sa Erie. Pero nung bumalik sa kanila, sinuportahan ng gobyerno. Yung kanilang programa na yun. Ano ngayon nangyari? Sila yung nag-export ngayon ng mga bigas. At tayo ngayon na yung bigas ngayon ng Vietnam at saka ng Thailand, yung nangangalat sa ating probinsya. Di ba? Baliktad kasi sa kanila sinuportahan ng gobyerno. Dito dapat yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan na yung industrialization, yung mga ganyang bagay dapat sinusuportahan ng gobyerno para hindi na tayo nag-import o kaya natututo tayo. Kumbaga yung self-reliant natin na hindi na tayo aasa kasi naging palaasa yung yung ating bansa At sa siguro partner malaki siguro kita sa importation At saka siguro partner ang nangingibabaw kasi sa ibang bansa walang palakasan system. Ibig sabihin kung sino yung mga magsasaka ay sinusuportahan ng gobyerno. Dito sa atin, di ba? Sabi nga nila, namimili ang National Food Authority ng palay. Pero tingnan mo kung anong proseso. Sino ba ang nakakapagbenta ngayon sa kanila? Kung ikaw ay isang ordinaryong magsasaka at hindi ganun kalaki yung production, ewan ko lang kung bibilang ka ng NFA. Meron akong partner nakausap diyan na mga kaibigan din magsasaka. Ilang beses na daw sila nagdi-deliver ng produkto nila diyan sa NFA. Pero laging bagsak. Laging bagsak. Oo, laging bagsak. Sabi pa paano makakapasa yung mga magsasaka diyan? Mahal nga ang bili. Meron silang mga batayan na yung mga moisture content na kailangan mababa yung moisture content ng iyong palay. Napakahigpit naman, partner. Dapat siguro meron kang sariling dryer. Yan, kung manual dryer lang siguro, baka babagsak yung quality ng palay mo. Magtataka tayo.
pag ang National Food Authority ang mamili ng bigas, First class, kailangan diba? first class yung quality ng palay na binibili. Pero pag inilabas, Pero bubulukin lang. di ba? Pag inilabas, ayaw kagatin ng mga NFA yan eh. Oo. Di ba? Nakakapagtaka. Oo. Diyan tayo, parte. Diyan tayo tinali nung mga nakaraang administrasyon, yung mga nauna na diyan na tayo tinali sa importasyon. Hindi ko alam kung bakit importasyon dahil siguro naandyan yung pera. Diyan kumikita yung mga tiwaling politiko. Isipin mo, pati mga jeep, inimporta natin ng kotse, inimporta natin ng inimport. Lahat na yata ini-import natin eh. Kaya ang daming smuggler na kumikita. Alam mo nung panahon, parang inabot ko kasi yung presyo ng bigas na 10 piso lang ang kilo eh. Tapos merong mga tindahan noon na license ng NGA nung National Grains Authority. National Grains Authority Administration yata, parang authority. Oo. NGA. 'Di ba may kanta diyan eh, yung tungkol diyan sa NGA na 'yan. Oo. 'Di ba? Hindi naman ganoon tayo katanda, pero ibig ko sabihin, naabutan kasi natin yung mga panahong 'yan eh na 10 piso ang kilo ng bigas, 12 pesos yung kilo ng bigas, at ang presyo naman ng palay nung kasamang sandi, 7 pesos lang. Dahil magsasaka yung ama ko eh. Ang per kilo. Ang per kilo, magsasaka yung ama ko eh. At pag nag-aanihan kami noon eh, kanya-kanya kaming kabahagi at kanya-kanya benta ng palay. Uso na ba ang tracer noon? Uso na noon, tracer noon, yung manual na yung binubuhat ng mga tao, yung, di ba? Yung tracer noon. At saka yung manual, hindi pa yung harvester ngayon. Yung 3-in-1, hindi pa yung 3-in-1. Wala pa yan. Bago na yung 3-in-1 eh. Paglabas ng palay noon eh, kailangan ipa-blower mo pa. Oo. Ganun pa yung sistema noon. At saka yung may lumilipad na tawag doon, yung pinaka ng palay, na natumpok-tumpok pa at sinusunog pag natuyo na. Isipin mo, partner, yung yung rice tariffication law. Na sabi yan ang author niya si Senadora Cynthia Villar. O ang sabi makakatulong para sa mga tao para makabili ng mga murang bigas. Hindi ganoon na nangyari. Ang namayagpag diyan yung mga importer, yung mga mayayaman, mga negosyante, kasapakat yung mga tiwaling politiko. Ganun pa rin naman ang presyo, di ba? Nabalita, dito ka sa Mindoro, sa halip na palabas yung bigas, papasok. Yung pala, niriripak, kinukuha pala yung mga imported na bigas. Alam mo yung mga imported na bigas, at ang sabi nila, kailangan ho ng gobyerno magkaroon ng importation. Dapat kukuha tayo ng mag-i-import tayo ng bigas mula sa ibang bansa, mula Vietnam, Cambodia, Thailand, para, sabi nila, para mapababa yung presyo ng bigas. Ngayon, bumabaha ngayon kahit saang tindahan dito ng bigas kasamang sandi at yung mga malalaking rice miller natin, tingnan mo, may makikita kang sako dyan, yung mga kulay dilaw, na nung isang araw may nakita ako ang nagre-rebag ay from Bulacan, pero ang nakalagay sa baba, product of Vietnam. Ibig sabihin, bulto-bultong dinala ang bigas dito, nire-rebag lang from Bulacan, at yun ay mga imported na bigas at dinadala ngayon sa mga market dito hanggang dito sa ating lalawigan. Na kung tutuusin, yung production ng bigas dito sa ating lalawigan sapat para sa mga taga Mindoro, dahil nagsusupply pa nga tayo sa Metro Manila sa ilang bahagi papuntang Panay Island, Romblon, nandyan ho sa Mindoro nang gagaling ang bigas kasamang sandi. So bakit kailangan pang kumuha tayo ng mga imported na bigas para ikalat dito sa ating probinsya? At ang presyo, kasing presyo lang naman ang local rice natin. Kasi partner, yun na nga, pinagkakitaan Kasi sa yung mga import na bigas niya, mura nila kinukuha yan sa ibang bansa. So dito, nagiging kakumpetensya pa yan ng ating mga local farmers. Dahil sa halip na mura ding ibibigay yan, dahil mura lang naman nila nakuha doon sa Vietnam, sa Thailand, ay pinaparehas pa nila, o kundi man pinaparehas nila doon sa ating mga magsasaka. Kaya nangyayari, di ba? Natatalo tuloy yung yung ating mga local farmer. Kundi man pinaparehas, mas mababa pa yung presyo nila. Pero talaga mas mababa talaga ang presyo ng ng mga imported na bigas. Kaya import lang ng import yung mga yan. Yung iba hino-hoard. At saka binabaan yung tax nila, di ba? Bababa kasi yung pag-import ng bigas, binabaan yung tax para maibaba din ang presyo ng bigas pagdating sa bansa natin. At saka may mga balita pa ako dyan. Ewan ko lang kung talagang totoo ito dahil marami ho nagsasabi diyan na di umano'y yung mga imported na bigas dinadala sa mga malalaking rice miller natin, sa mga bodega ng rice mill,
para ihalo di umano doon sa partner, mga local rice natin, tapos ibebenta ngayon as local production. Mayroon ako information natanggap na ganyan, parte. Nakakwento ako minsan na isa ring magsasaka at nagdadala siya sa malaking rice miller dito hindi ko na sabihin kung alin yan. Ay nagtataka sila bakit yung mga tracking pagka bumalik ay puno pa rin ng bigas. Oo. So, Baka ni-reject. yung daw pala ay nire-repack, partner. Galing yun yung mga imported na bigas. Dinadala rito sa atin. Dinadala sa atin dito, nire-repack at ginagawang mga commercial rice. Natatandaan mo, partner, 'di ba nung panahon na yan dumagsa yung mga mga bigas, yung wala kasing limit yung importation noon. Talagang tinanggal yung limit. Kaya pag mapera ka, sky's the limit yung yung kuha mo ng as long as may permit ka. Ng bigas. Natatandaan mo na walang pangalan ng mga bigas noon kundi yung class A, class na. Kasi para hindi ma-determine kung saan galing yun eh. 'Di ba? Kaya noon bawal mong lagyan ng kung dinurado walang level. Walang level kumbaga nasa class ganoon. Kasi para hindi nga ma-identify na galing ito sa sa ibang bansa na in-import lamang. Yung pangalan yata ng mga imported na rice, parang yung fancy rice. Di ba nawala yung sa pagbumili ka noon, pinagbawal yung maglagay ng mga pangalan. Kung ano yung Bigas Mindoro, merong wala yung mga class 8. Basta doon class 8, mga yung lang. Yung class 8, class B, category lang. Wala yung mga pangalan. So kasi para hindi nila malaman na ito import, naging ini-import lamang. Ayun. At talaga naman nakakaawa kasi ang pinag-uusapan natin kasama sa diyan. Ano ko nga pala, mabanggit ko nga pala, yung isang proyekto ni Congressman Arnan Panaligan. Nakita ko na naman, napakaganda ng project na yun, yung ginagawa, yung daan dyan sa Tawiran papuntang Ginubatan yata yan. Napapanaw partner ha. Tanda mo yung isang naging proyekto ni Congressman Arnan Panaligan nung siya ay mayor pa. Yung daan dito sa papuntang bypass road na parang masasabi mo na rin ito ikuan. Farm to market road dahil palayan yung dinadaanan mo doon, napakaganda at nakakatulong ng malaki. Malaki doon sa ating mga motorista at least kahit paano nabawasan yung trapiko diyan sa main road. At itong isang proyektong ito ang napakaganda dahil ito Tawiran to Ginubatan. Palagay ko malaking bawas na naman ito doon sa volume ng traffic natin. Sana ganito yung mga proyektong ginagawa ng ating mga parang nakaupo. dito ang labas sa Kasi malaki na rin eh. Sa malapit sa atin yung Astrodome ng Calapan. Oo, kasi ang partner ang Calapan talagang yung volume ng sasakyan napakalaki na ng volume kailangan na talagang mag-create ng mga bagong daan. Na talagang pwede mo i-bypass kung katulad ng ginawa nga nung siya ay mayor pa na talaga napapakinabangan na ngayon ay yun dapat ang maging proyekto siguro ng ating lungsod ng Calapan, yung mga ganyang bagay. Kasi alam mo yung mapapansin natin kasi yung pinaka-street ng Calapan, maliliit eh. Maliit, partner. Kumpara doon sa ibang bayan. Kumpara mo doon sa Pinamalayan. The best na layout ng bayan na nakikita ko talaga, yung Pinamalayan. Kasi, di ba, kita mo naman yung kalsada nila sa gitna. Walang pinagkaibigan sa San Jose, Occidental Mindoro. Ngayon pumunta ka ngayon ng Occidental Mindoro sa San Jose kasamang Sandy. Kaliwat kanan lahat ng halos ng crossing sa main sa main street ng San Jose Occidental Mindoro. Merong traffic lights. Akala mo pumupunta ka ng Metro Manila. Sa Calapan, nami-miss ko na yun. Yun ang maganda parte sa hindi lang naman dapat Calapan, dapat buong probinsya pagdating sa ganung usapin Ang Calapan talagang medyo okay na rin naman yung karsada niya, kaya lang napapansin ito yung maliit dahil nga doon sa volume ng sasakyan napakarami ng sasakyan sa lungsod ng Calapan. Pero kung titingnan mo, malalaki din naman yung karsada natin Kaya lang hindi nga ganung kalaki. Ngayon lang talaga pansinin yan dahil nga doon sa dami na nung sasakyan. Pero yun nga, dapat siguro maging project yung mga bypass road na ganyan na kumbaga para mas makatulong doon sa ating mga motorista, doon sa ating mga mananakay. Ang hirap parte pag napansin mo diyan pagka sa main road, talaga namang nakakainit din ng ulo yung traffic diyan, lalo na pag may nagta-traffic lalo tumatagal yata kasi alam mo pagka talagang isang kawalan kasi kasama sasamahan pa partner ng mga walang disiplina ng tricycle driver. Malaki kasing kawalan kasamang Sandy yung pagkawala ng mga traffic lights diyan. Alam mo kung bakit?
yung traffic lights kasi may certain minute na nakalaan kung saang rota ang mag-stop and go. 'Di ba? Hindi, kinumpute na nila yan eh. Kinumpute Kasi na pag nila yung yan, traffic enforcer, Oo. kung saan lang masintruhan niya, turo na ng turo eh. Oo. Wala siyang wala siyang eksaktong time para mag-compass. Ay samantala pagka yung traffic lights, may tamang minuto na kailan tatawid ang tao, kailan go yung nasa right side, kailan go yung nasa kabilang side. Yun ang inaalala ko nung yun ang nawala naalala sa ko, lungsod ng Calapan. Naalala ko nung time ni dating Mayor Doyle Leachon. Merong mga traffic lights kaya lang traffic actually, lights na panahon pa ni pero ngayon hindi na yata nagpa-function. Yung traffic lights na yan, nagsimulan yan si Mayor Arnan nung si Mayor kay Mayor Arnan Padaligan. Tapos meron din kay Congressman Doy. Kay Congressman Doy. At talagang may epektibo naman eh. Kasi yung partner calculated na nila yung kumbina yung stop ng red doon sa ganung yung volume na sasakyan na dadaan doon, alam na nila kaya naka-program na yan doon. So maganda maganda kaysa doon sa kumpas. Minsan ang iba naman kakagulo pa. Nasa tabi pa yung iba eh. Kumpas eh tsaka yun nga siguro dapat maibalik yung mga ganung bagay yung napakaganda nung time ni Congressman Doyle Leachon, napakaganda ng mga programa noon. Nakita natin talaga yung kalinisan, yung at saka pati diyan sa part ng ng tawag dito ng Calapan yung Mindoro High School. 'Di ba may mga ilaw pa diyan dati kung kailan mag-go tatawid yung mga estudyante sa pedestrian lane. 'Di ba meron yan. Kumbaga konektado yan doon sa main street, doon sa gitna, kung kailan go yung sasakyan at kung kailan tatawid yung mga estudyante. Napakalaking bagay ho nun para sa safety ng ating mga estudyante. Naalala, at saka disiplinado. Kasi susunod ka meron kang jaywalking na violation. Talagang kailangan mo talaga ng political will pag pinatupad mo yung ganyan. At yun siguro nakita ng mga kababayan natin kay Mayor Doyle Leachon yung mga ganong bagay. Naalala ko tuloy partner nung panahon naalala ko yung pag nangungulekta ng basura pag madaling araw. Although nakakagising talaga. Pero nakakamiss din yung basura ka yung basura mo, 'di ba may kumakanta yung basurero pag madaling araw para mangolekta. Talaga makikita mo na malinis yung lungsod ng Calapan kasi ultimong pitik na sigarilyo. Pag nakita ka, meron kang penalty nung panahon na yun. Tsaka yung mga asong gala, mukhang madami na naman yung mga gumagala dyan sa mga main street natin. Isa pang problema yan, mga asong gala yan. Doon sa aking lugar, doon sa Salong, may nirereklamo yung mga yan. Buti parte, nakakatakot yung mga asong gala dahil minsan, baka may rabies yung mga yan nirereklamo. Ang mga barangay naman, wala namang ginagawa. Although may mga ordinansa na dyan, dapat tinuhuli yan. Dapat sinasabihan yung may-ari na itali nyo. Tsaka huwag kayong mag-alaga ng hayop kung hindi nyo kayang At saka alam mo, maraming buhay na ang nawala dyan dahil sa mga aso na yan. Lalo na pag nasa main road na hindi nakatali, bigla na lang tatawid. Lalong-lalo na yung mga motor riders natin na medyo mabilis sa kabangga ng aso. Madami na parte aksidente dyan. Madaming aksidente niyan. Hindi lang basta na-disgrasya talagang binawi ng buhay dahil dyan sa mga galang aso na biglang tatawid tapos ang bilis ng mo. Hindi mo naman ma-identify kung sino may-ari. Wala namang aamin. Nakatakbo na rin yung aso. Kaya sana po ay ito na may panawagan din natin sa mga barangay captains sa bawat nasa sakupan ng ating lungsod dahil sila mismo ako talaga may re-report yan sa Barangay Salong. Talaga namang yung lugar ko dun ginawa ng tambayan ng mga asong gala. Hindi mo malaman kung sino mga may-ari ng mga yan. Pero dapat maging responsable sila sa pag-aalaga ng hayop. Maganda kung naalagaan nakakaawa din naman yung mga yan. Pero dapat naman maging responsable yung may-ari. Hindi irresponsible. Kung ibig sabihin, kung hindi nyo kayang pakainin yung mga aso, kayo mag-alaga. Dahil kaya kayo nag-alaga dahil yung pag-alaga kasi na isang responsibilidad kasamang sandi yan dahil siyempre, una, kailangan mong pakainin yan. Pangalawa, dapat intindihin mo yan na hindi makapurwisyo sa kapitbahay mo. Yan ay yung mga aso kasi ibantay ho natin sa bahay yan kumbaga yan yung man's best friend yung aso pagka hindi nyo ho iniintindi huwag na ho kayo mag-alaga. Maawa ho kayo sa mga kahayupan
na napapabayaan dahil hindi naman ho kayo nakakapag-intindi. Ha? Kaya ano? Oy, nga pala, ano ko lang nga pala, tayo na umattend kanina na isang medical mission ng United Evangelical Church, kasama yung mga missionary galing Oregon, Southwestern Baptist Church yata ito. At mga katutubong mangyan ang natulungan doon at binigyan ng mga vitamins, mga gamot. Alam mo, nakakatuwa dahil kahit sana yung ating gobyerno o kaya yung provincial governments o kaya kung yung bako man lamang na pinanggalingan namin, may programa sa ganyan eh. Hindi yung mga NGO pa yung ang nakakagawa ng mga ganung programa para lang maabot yung ating mga katutubong mangyan. Nakakaawa din eh. Saan kayo? Sa Bako? Oo, sa bako, partner sa Mayabig. Madaming pondo ng Bako Kaya nga eh. Vitamins lang, walang maibigay. Hindi ko naman alam partner kung may mga programa silang ganyan. Pero sa tingin ko talagang neglected sa atin yung mga katutubong mangyan pagdating sa mga benepisyo sa mga ito dapat yung naasikaso ito mga katutubong mangyan diyan sa Bako hindi lang sa Bako sa lahat siguro ng lalawigan natin napakadami pa pinapansin lang yung mga pagdating ng eleksyon marami na medical mission ngayon pagdating ng eleksyon saka lang nila ng pangalan ng mga politiko kumbaga ginagamit na lamang magmamano pa sa katutubo alam mo naman pagkatalikod naman bubuhos ang alcohol tapos gagamitin pag naka-election na. Wala na, hindi na nila kasi ito mga katutubong mangyan natin na dapat ito priority sa purpose, priority sa mga tupad-tupad na yan. Ewan ko nakakasama sa tupad yan mga yan. Parang wala akong sa mga nakikita. ayuda, dapat yan mga yan Dapat yan mga yan meron hindi lang yung mga ang daming nananagana sa benepisyo na hindi naman talaga dapat. At saka meron naman di ba? Merong sektor ng ating mga IPs na kung saan may representante sa ating provincial government. Iyan naman isang problema sa ating mga sa mga ating mga IPs na sumobra na rin yung talino, yung ibang mga mangyan diyan. Pagdating do sa ganung mga posisyon ginagamit na rin ng mga politiko at sunod-sunuran na rin man doon sa mga politiko. Isipin mo partner yung issue ng Armorac, yung isang representative ng katutubo diyan. Pumirma doon hindi ba niya alam na yung mga kasama niya ang katutubo maapektuhan niya pag hinakot yung mga Armorac na sa kabundukan. Wala nang ginawa kundi umuo na lang umuo. Parang kaibigan mo. Naambis yung tumakbong congressman. Siya daw pumukpok nun Ha? Siya ang pumukpok nun kaya wala naman daw siyang ginawa kundi pumukpok lamang. Ganun ba? Pero masisisi ba natin? Dapat bago ho kayo pumukpok at bumitaw ng pagpupukpok ng gable, dapat reviewin nyo naman at isipin nyo po yung implikasyon ang magagawa ng pagiging pag-aproba mo ng isang ordinansa. Ano ba ang magiging negatibo at sino bang maapektuhan? Mag-isip naman ho tayo paminsan-minsan. May balita. Ito si Mr. Orbin Rabino ay nanumpa na sa Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung, kung di ako nagkakamali, ito yung political party ng ng Pangulong Ferdinand Marcos na ang sinusulong yung federalismo ito yung nanumpa na at siguro ito yung isang sinyalis na talagang ito yung papalaot na sa larangan ng politika. Sinasabi nga pang-probinsyang posisyon ng tatakbuhan. Sa ngayon wala pa rin namang final na decision ito. Talaga, pero malamang na doon na papunta ito doon sa sinasabi niyang posisyong pamprobinsya. Baka ito si Mr. Orbin Rabino ay miyembro ng BENI. Ano ba yung BENI? Binibitin yung mga kasi alam mo partner, talagang hindi mo rin pinapag-aralan yan matagal bago ang pag-aaral niya. Kaya lang yung iba, siyempre yung mga taga-suporta niya, yung mga taga-kwan yan, mga gustong pumapel, akala nila mas agresibo. Wala pang desisyon. Sinabi ng ganito daw tatakbuhan. Magantay muna kayo ng tamang panahon para i-announce siya. Pero ang doon ay nanumpa na at ang maganda ito parte wala akong nababalitaan na ang lakas in UCD dito sa ating probinsya ay wala pang pambato pang-gobernador. Ang liberal wala pa rin. Alam mo naman, mayroong koalisyon ang lakas in UCD at saka ang Partido Federal
kasama dito ang liberal. Mm. Ay baka nga sakali ito na yung maging stand bearer ng ng nakita ko nung provision nakaraan, natin. Nakita ko nung nakaraan yung posting ni provincial yung dating ating ang provincial governor, si dating governor Boy Umali. Oo. Na ngayon ay kasalukuyang congressman ng 2nd District. Yung mga pinost niya na kung sino yung mga dating mga mayors na kasama niya. Parang nakita ko doon si Mayor Baldos ng Pinamalayan. Yun ang mga liberal. Oo, yung mayor ng Gloria, Bansod, Mansalay, at sino pa yung ngayong nag-aambisyong maging mayor ngayon ng Si Kapupong Ortega, hindi pa ba yun? Hindi. Yung nag-aambisyong maging mayor ng Bulalakaw. Itong si Lomel Kabagay. Oo, yung isa sa mga pinakamalaking kontratista diyan sa 2nd District, itong LG Construction. Dito naman sa unang distrito ay sa ngayon yata limang mayor ang pumirma. Nanumpa rin sa lakas in UCD. Ito harapan mismo ni Congressman Arnel Panaligan. Parang 6. 6 na. Parang 6, di ba? Sabi may sulat si may sulat itong si tawag dito, yung si Mayor Tevez na siya'y din. Sasapi din, parang ganun yung sinasabi nila. Ang kasama doon, di ba, si Mayor Ilagan ng Puerto Galera, si Mayor Roldan yata ng si Mayor Roldan kasama na yata sa lakas in UCD. Oo. Ng si Mayor Lito Malabanan. Si Mayor Lito ng Victoria. Si ayaw ko lang kung si Mayor Ina Alegre kung nanumpa na ito, hindi ko pa nababalita. Pero ang alam ko kung 6 yan, ilan ba kasama yata yung sa Socorro. Si Nemen Perez. Perez. Na nanumpa diyan. Yun nga partner ang kung pag-iisipan mo, walang standard bearer ng ang Liberal Party pa pagdating sa sinasabi nating posisyong gobernador. Wala pa ring stand bearer ang lakas in UCD. Yung pagdating family party sa gobernador. Pero doon naman sa Partido Federal, nanumpa pala naman si Ginoong Orbin Rabino. So parang doon na papunta kung titingnan mo. Doon na papunta na maaring coalition yan coalition. Pag nagkaganon, mukhang majority mapupunta rin May iwan na naman yung yung isang dahil hindi natin, ano bang political party ni Governor? Hindi ko alam kung anong political party niyan sabi ni Ka Robert, Partido Pamilya. GSM, meron din political party ng GSM, di ba? Bagong tayo. Kaya lang ewan ko kung sino mga politiko nanumpa diyan. Dahil ang nanumpa nga sa liberal tsaka sa lakas in UCD. Pero marami pa akong pagbabago diyan bago start yung filing ng kanilang certificate of candidacy ngayong October. Di ba mayroong panukala na i-move daw ang parang hindi natuloy. Gagawing December. Parang hindi walang pumain. Pero malinaw partner, magkakaroon ng diyan. Magkakaroon ng standard bearer. Katapat diyan. Ang ating gobernador Bons Dolor kasi yung sinasabi nga saan pupunta itong mga tao? Saan magrereklamo ngayon doon sa problemang nangyayari dito sa ating probinsya, particular diyan sa kuryente. Kung walang makakalaban yan, ganun pa rin ang mangyayari. Talagang magtitiis na tayo. Kumbaga, hindi nga nasusolusyonin magtitiis na tayo sa ganyang sistema. Kaya dapat talaga magkakaroon ng ng katapat. Para may panibagong pangako. Sabi niyo bagong mukha na. Meron na naman po tayong bagong pangako bagong na pwedeng ipako. Bagong simula, bagong pag-asa. Yan yan siguro pwede. Si batiin ko rin nga pala si Vice Jojo. Si Vice Jojo ay alam ko liberal ito At patuloy pa rin yung pangunguna sa survey. At talaga hindi naman natin maitatanggi na mas may karanasan naman kumpara do sa mga kalaban niya. Hindi ito kumbaga kita mo naman naging city administrator yan. Naging vice mayor yan.
naging bukal yan. Naging vice governor yan. Matagal naging vice governor yan. At doon sa mga posisyon na yun, talaga naman nakita mo yung performance niya. Maganda lahat yung pinakita niyang performance. Noong time na nasa city siya, 'di ba? Nakita natin yung kasama niya si Congressman Doy Lechon, mayor. Nakita natin yung malaking pagbabago, team up nila 'yon. Sa negosyo, do sa mukha ng Kalapan, yung mga sinasabi nating disiplina. Nakita natin yung performance ni Mayor Doy at saka ni Vice Mayor Jojo Perez. Nung naging Vice Governor siya, kita naman natin kung paano niya tinutulan yung malawakang pagmimina ng Armor Rock. Bagamat ito ay na-approve, ay siya naman yung naging instrumento nung sinasabi nating pag-extend ng 25 years mining moratorium. At kasama siyempre diyan yung magigiting na Bukal Bong Brocal. Ito si Bong Brocal, talagang lagi nangunguna ito pagdating sa election, nagna-number 1 lagi ito. Dahil nga doon sa performance niya, si Bukal Edel Ilano na last term yata ngayon at tatakbong konsehal ng bayan ng Kalapan. Si Bukal Neria na kasalukuyan. Ito yung mga ito yung mga nag-oppose doon sa mga pulisiya na talagang sa tingin nila hindi prioridad na sinusulong ng ating provincial government noon pagdating sa natatandaan mo yung nung pandemic na talagang nagkaroon ng girian do sa pag-approve ng budget na mas ginusto ng provincial government na budgetan ng malaki ang infrastruktura kaysa doon sa health na kailangan ng panahon ngayon dahil pandemic nga. Pero nanalo sila. Kaya yun doon napunta sa mga proyekto yung napakalaking budget nung panahon na yon. So talagang kita natin to si naging vice governor talagang maayos at ginampanan yung trabaho niya. Oy, magandang hapon nga pala kay Konsyal Pupong Ortega ng Victoria. Ayan, siya pa yan si Konsyal Pupong Ortega. Isa rito sa mga masisipag at tinatangkilik ng mga taga Victoria. Isipin mo parte alam mo, nito. parang ito'y lalaban yatang mayor. Pinag-uusapan partner to. Talagang sa balita ko nga ay nung una ay kinukuha itong vice mayor ng mga nagme-mayor diyan. Pag kinuha kang vice mayor, pinag-aagawa kang vice mayor, ibig sabihin meron kang sinasabi. Talagang meron kang kumbaga threat ito. Kailangan kunin muna itong vice mayor, baka kalaban kong vice mayor ito. So pero hindi niya tinanggan niya itong mga ito dahil alam niya mas may magagawa siya kung magme-mayor siya sa bayan ng Victoria. At yun nga sinusulong niya yung bagong Victoria. Tsaka nasa roots nila. Ang kanyang ama, ang kanyang kapatid ay naging mayor naging punong bayan ng Victoria. Kaya itong si Pupong Ortega ay meron itong sinasabi at merong nagagawa. At syempre sa sangguniang panglusod naman, ay nandiyan si Vice Bim Ignacio. Yung alam ko si Vice Bim Ignacio, ito yung magiging kasangga ni Mayor Doy Lechon at yung mayorya ng sangguniang panglungsod ay napapunta sa kanila. Isa lang yata ang natira. Kaya Mayora Malu Murillo, yung si Konsyala Jel Magsusi. Pero may mapapadagdag diyan, partner. Si napakagaling din ito si Attorney Loribel Tanyag na buti may bahay ni paring Ronald Panaligan ay talagang hindi mo matatawaran ang kakayahan nitong si attorney. At matagal ito naglingkod sa syudad. Pagdating sa mga kalikasan ay talagang hindi maasahan mo yan. Hindi yan papayag na masira yung kalikasan ng ating probinsya. Si Konsyala Rona Lechon, yung puti may bahay ni Mayor Doy Lechon. Pagpasok pa lang niya sa politika, unang pasok niya, nakita agad natin yung sipag niya, yung dami ng mga batas na naipasa niya doon sa na napapakinabangan ngayon sa siyudad ng Kalapan. Yung parte yung mga ganyan ko na pag ginagawa mo talaga yung mga gawain mo, yung mandato na para sa bayan ay may suklian tatangkilikin ka. Nakita mo si Congressman Arnan Panaligan, yung sipag niya doon sa Kongreso, nakita mo talagang yung trabaho, kahit na holiday, tinatrabaho niya, talaga kita mo naman, hindi pambobola, hindi yung sasabihin mong matatamis manalita, nakikita mo sa Kongreso kung paano makapag-deliberate yan.
Isyong pambansa at isyong papapakinabangan talaga. Oo. Kaya mahal na mahal ng ating mga kababayan si Congressman Arnel Panaligan. Yan. Wala na kaming oras. Okay, mukhang at napasobra. medyo kami babalik po kami sa dating oras namin, Kaya hindi dapat makakapanayan po namin si Congressman Arnel Panaligan. Kaya lang medyo nabago yung oras namin dahil doon sa mga nilakad namin. Pero babalik po kami sa dating oras. Yung 12 to 1 sa susunod na programa po Maraming namin. salamat to sa inyong ginawang pagsubaybay. Tumlago po. At Magandang araw sa ating lahat. At syempre, ang nakasama niyo po, Sandy Soriano.